It's just being in your house po, letting us being here in the house po, taking care after us, looking after us po. Mickey, Po. maraming salamat din sa pagbabahagi mo ng iyong sarili sa loob ng aking bahay. Marami kaming natutunan sa iyo. As much as marami kang natutunan sana. Na magtipon-tipon na ang mga housemates sa sala, isa-isa ng pinasalamatan ng mga nominado ang mga kasama. G, thank you sa small things. Yun yung mga na-appreciate ko. Yung kunyari, sad ako, alam mo. Pero you say, masasabi Kian, kamusta, are you okay? Mga ganun. Wens, alam mo na yung pinagdaanan natin na up and down. Oo, past life. I learned a lot from your mga nasabi mo sa akin. Negative and positive. Yung mga, kunyari, ito hindi maganda sa'yo. So, nai-improve ko. Salamat sa mga ganun. Bruce, pare, alam mo na, mga samahan natin. Si paring Nel. The trio. Walang katulad yan. Thanks for making me laugh, guys. Alam mo, pag down ako, pare, kayo sa akin. Nagpapasaya. Thanks for being there always. Kahit saan. And sana hindi magbago yun. Hindi yan. Sa loob at sa labas. You're the best. Thanks, bro. You may be, misinterpreted yung the way you say things and you do things. But what's important is yung alam mo talaga sa puso mo yung kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yun. And alam mo talaga yung intentions mo kung bakit mo ginagawa. So personally, sasabihin ko na yung Rob, what we experienced in Europe is different than here. And we went through a lot there. So iba din pag-iisip natin tungkol sa bagay. And I really appreciate that you always supported my back and that you were always listening and that you gave me your trust. Kay Gian, si number one crying. I still remember the first day you cried when I saw you with the vase. Ngayon, going to this 3 months after, you're not crying that anymore. And yung maganda is that during these 3 months is you gave me the trust that I was beside you when you were growing to a stronger person. I can't thank you enough for everything you did for me. Like you said, day one pa lang. Ang masasabi ko lang ngayon is sa kahit anong country or culture, I think you're caring and you're a great friend. Group hug tayo. Salamat. Lumabas na nga ng bahay si Kian pero mataas pa rin ang tensyon sa loob ng bahay ni Kuya dahil sa naganap na nominasyon. Naging mabusisi nga si Kuya dahil nais niyang pag-isipan ng mabuti ng ating mga housemates ang kanilang gagawing pagpili sa mga kasama. Hindi na nga batayan ang pagkakaibigan dahil mas mahalaga sa kanya na kilatisin na ang pagkatao ng bawat isa. Pero ano na nga kaya ang kanilang nararamdaman matapos ang nominasyon? Mabuti pa ay balikan na natin ang ating mga housemates. Good evening, housemates! Hello! Handa na ba kayong malaman ang resulta ng naganap na nominasyon? Yep. Are you ready? Yeah. Game! Pero bago yan, balikan muna natin ang ginawa niyong pagpili kanina. Beatrice? Ngayong malalapit na kayo sa isa't isa, anong pakiramdam mo kaninang nag-nominate ka? Siyempre po mahirap. Yes. Sobra, parang wala kang gustong sabihin. Kulang na lang pati si Buddy, tas si Zebra isama. Yung mga ganun. Well, titingnan natin kung gaano kahirap ang mararamdaman ng nominado sa gabing ito, housemates. Ano nga kaya ang mararamdaman ninyong lahat kapag narinig nyo na ang mga pangalan ng isa sa mga nominado. Yan ang inyong malalaman sa aking pagbabalik. Ilan kaya sa siyam na housemates ang malalagay sa alanganin at sino-sino rin ang babansagang nominado? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Season 2. May times po na medyo distant po siya sa grupo. Hindi na po siya ganun ka-focus dun sa mga tasks. Ay, pagdating po sa mga responsibility niya po. Sa lahat kasi ng boys dito sa bahay, siya yung pinaka-passive. Impact niya po here in the house is not as big as the
other impacts from the other housemates po. Tingin ko po, kinakailangan ko pang makita sa kanya yung talagang 100% effort. Nomination night ng Pinoy Big Brother Season 2 at sa ilang saglit ay malalaman na natin kung sino ang ating 8th set of nominees. Mahaba-habang diskusyon ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. For longer talks at lesser cost, mag-Globe 10 pesos per 3-minute calls. Just dial 235 and the 10-digit Globe number, and this is available to all Globe subscribers kahit postpaid subscriber ka pa. Posible ito dahil mga kapamilya ang lakas mo sa Globe. At sino naman kaya mga may posibilidad na mapalabas ng bahay ni Kuya? Ipapaalam na natin sa ating mga housemates ang resulta ng nominasyon kaninang hapon. Good evening, housemates! I'm back! Oras na para malaman ninyo ang mga nominado sa linggong ito. Serious na tayo, okay? Game? Game. Ilan kaya sa inyo ang nalagay sa panganib? At tulad ng nakaraang linggo, ang bilang ng mga nominado ay 2. Ang una kong kakausapin ay ang mga... Kayo mamili. Lalaki, babae? Lalaki ang uunahin natin. Nikki, sa galing mong sumayaw, may career ka na nga bang naghihintay sa'yo sa labas ng bahay, kaya't ayos lang na umalis ka na. Robert, wala ka na nga bang focus dahil nakatuon ang lahat ng iyong atensyon kay Saisi. Ito nga kaya ang nakuha ng atensyon ng ibang mga housemates kaya't pinili ka nila. Bodhi, ang pagiging komportable ng pamilya nyo sa buhay sa labas kaya ang naging dahilan kung bakit nilagay ka sa alanganin ng iyong mga kasama. Hindi mo na nga ba kailangan ng mga premyo? Nel, sa lampas 3 buwan mong pananatili, ang dami mo nang na-accomplish. Sapat na kaya iyon para pwede ka nang lumabas ng bahay. Bruce, active na active ka sa birthday ni Wendy pero passive ka naman sa iyong mga task. Ito kaya ang nakitang dahilan ng iyong mga kasama kaya't ikaw ang kanilang ni-nominate. Ang bilang ng mga lalaking nominado, ang mga lalaking nanganganib na mapalabas sa pagtatapos ng linggong ito ay wala. Thank you, housemates. Wala sa mga lalaki ang nanganganib na mapalabas ng bahay ni Kuya. Isa labang ang ibig sabihin nito. Ang 2 nominado para sa linggong ito ay pawang mga babae. Sino kina Beatrice, Wendy, Gian at Saisi ang magiging nominado? Yan ang ating malalaman sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Season 2. Housemates, I'm back. Kanina'y nalaman natin walang lalaking nominado sa linggong ito. Ibig sabihin, 2 sa mga girl housemates ang malalagay sa panganib. Sino kaya sila? We will start. Gian, kulang nga ba ang sinseridad mo sa pakikitungo sa ibang housemates? Bagamat natuto ka sa mga gawain sa bahay, marami ka pa bang dapat na matutunan sa pakikisama? Beatrice, masyado ka nga bang nakatuon sa iyong motherly duties kaya't kulang na rin ang oras na ginugol mo sa iyong mga kasama at kagrupo? Out of place ka na nga ba't kailangan mo nang bumalik sa outside world? At sa iyo, Saisi, wala ka nga bang kontribusyon sa mga task? Hindi nga ba 100% ang iyong efforts kahit bagsak rin ang markang ibinigay sa iyo ng mga housemates? At ikaw, Wendy, natikman mo na ang buhay sa